Ako si Tangtang at nagtitinda ako ng manok. Gustong-gusto ng lahat ang luto kong manok. Napakasarap nito, ang sarap talaga. Balik po kayo. Malapit ko nang maipon ang pambayad sa ospital ni Lola. Walang hiya kang matanda ka. Kakain ka tapos hindi ka magbabayad? May pera ako. Ang card ko ay may $1 billion. Sino namang gagamit ng card sa tabi ng kalsada? Huwag kang gumawa ng gulo. Magbayad ka na ngayon din. Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Bakit niyo po ginaganito ang matanda? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Mabait ang batang ito. Maganda na at may mabuting loob pa. Ito na yata ang pinakahihintay kong magiging apo sa tuhod. Iha, may boyfriend ka na ba? Ipakikilala ko sa iyo ang apo ko. Maligayang pagdating President Gu para sa inspeksyon ng mall. President Gu, naglayas po si Lola. Sabi niya kapag hindi ka pa nakahanap ng mapapangasawa, hindi na siya babalik. Ihanda ang sasakyan, hanapin agad ang lokasyon ni Lola. President Gu, hindi po makakapasok ang sasakyan dito. Iha, seryoso ako. Ang apo ko, wala pa siyang karanasan sa babae. At napakagwapo niya talaga. Lola, gutom na po ba kayo? Kumain muna kayo ng hita ng manok. O kaya tatawagan ko ang apo nyo para masundo kayo pa uwi. Sandali, hindi ka pa nagbabayad. Ikaw ba ang kumuha ng manok nang hindi nagbabayad? Kumuha ng manok? Ikaw pala yon, yung kumuha ng serbisyo pero ayaw magbayad? Serbisyo? Sinubukan ko lang naman yon. Libre dapat ang trial. Libre? Nagpapakahirap din ako sa trabaho ko. Itanong mo pa sa iba, walang serbisyong libre sa labas. Hindi ba? Hindi ko pa nasusubukan yan. Ayos lang. Magiging pamilyar ka rin sa susunod. Igagawa rin kita mamaya. Igagawa mo pa ako? Magbayad ka. Ang mga nagtatrabaho ba sa ganito ay ganito nakatapang ngayon? Na-scan ko na. Sige na, umalis ka na. Siguraduhin mong magbabayad ka sa susunod. Salamat sa iyo. Malaking tulong ito. Ako, Bata ka, sa wakas ay dumating ka rin. Lola, Kayo. Siya utang po. Siya ang apo ko. Gwapo ba siya? Siya ay isa pa ring inosenteng binata. Subukan ninyong magkakilala. Lola, ano po ang ginagawa nyo? Ipinaghahanap kita ng mapapangasawa. Alam niyo ba kung ano ang trabaho niya? Nagtitinda ng manok. Pinapakasal mo ako sa isang nagtitinda ng manok? Ano naman ang masama sa pagtitinda ng manok? Pinaghirapan ko rin ang perang kinikita ko. Tama. Ano naman kung nagtitinda siya ng manok? Napakasarap nga eh. Kung hindi ako nilibre ni Xiaotang, siguradong nagugutom pa rin ako hanggang ngayon. Ito ang niluto mong manok? Salamat kanina. Ano, masarap ba? Napakabait na tao ni Xiaotang. Ang sarap pa niyang magluto ng manok. Kaya pakasalan mo na siya agad. Kailan lang kayo nagkakilala? Pero nauto mo na agad si Lola? Siguradong isa ka sa mga babaeng desperadong mapalapit sa akin. At ngayon, nagpanggap ka pang tindera ng pagkain? Bagong gimmick yan, ha? Xiaotang, maging apo sa tuhod na lang kita. Ang apo ko ay ang ng pamilyang Gu natin.
Lola? Lola po, ang mga ganitong tao ay pera lang ang habol. Sige na. Magkano ang gusto mo? Hindi pera ang iniisip ko. Hello? Ang bayad sa ospital ng lola mo. May utang na 80,000 dolyar sa ospital. Kapag hindi mo pa nabayaran, mapipilitan kaming paalisin kayo. Magbabayad po ako. Baka pwedeng pagbigyan niyo muna ako. Makakahanap din ako ng pera agad. Hindi sa ayaw kitang pagbigyan, pero may sinusunod na patakaran ng ospital. Kahit kumita ka pa o manghiram, kailangang makabayad ka na sa loob ng linggong ito. Pakiusap po. Kulang pa ng 60,000 dolyar. Siguradong wala akong makukuhang pera sa tito at tita ko. Lola, ang ganitong klase ng tao, siguradong lumalapit lang sa akin dahil sa pera. Huwag na huwag kang makikipag-usap sa kanya ng matagal. Naintindihan mo po ba? Tumahimik ka. Mabuting bata si Xiaotang. Ano po? Eto na, hihingi na siya ng pera. Pwede po bang makahiram ng kaunting pera? Sige, sabi ko na nga ba, hihingi ka ng pera. Isa ka talagang manloloko. Sabihin mo na, magkano ang gusto mo? 60,000 dolyar. Ganoon lang kaunti? Sandali. Siguradong taktika mo lang ito para makuha ang loob ko. Mayroon akong 60,000 dolyar, pero nakatabi iyon para sa kasal ko, bilang dote para sa mapapangasawa ko. Maliban na lang kung papayag kang pakasalan ako, saka ko lang iyan ibibigay sa'yo. Kasal? Oo, gaya ng nakikita mo, nagtatrabaho lang ako sa konstruksyon. Ang 60,000 dolyar na ito ay pinaghirapan kong ipunin. Nasa sa iyo na kung ano ang gagawin mo. Natatakot ka na, no? Maliit na manloloko. Sige, pumapayag akong pakasalan ka. Ano? Hindi. Pumayag ka talaga? Kasal? Bakit siya pumayag? Ikaw? Kapag hindi kayo nagpakasal, mawawala na ang matandang ito sa mundo ngayon din. Sige na po. Lumapit pa kayo ng kaunti. Sige, ngiti naman kayo dyan. Na-transfer ko na ang pera para sa dote. Salamat sa iyo. Napakabuti. Ang utang sa ospital ni Lola ay mababayaran na ng buo. Mabilis kang tumanggap ng pera, mukhang pera ka nga talaga. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin ito sa iyo kapag nakapag-ipon na ako. Wala na akong kahit isang kusing ngayon, kaya kailangan mong magsumikap mag-isa. Huwag mong asahan na kapag pinakasalan mo ako, ay magiging asawa ka ng isang CEO. Congratulations kay President Gu sa pagpapakasal sa asawa ng CEO. Xiaotang, narito si Lola. Lola? Parang narinig ko lang na nagsalita si Lola. Sabi, himala na ito. Ang ating napakasungit na si President Gu ay nakikipaghalikan ng matindi. Lola, hindi ito pang bata. Hindi rin pala ito pang matanda. Ano pa ba ang hindi ko nakikita sa edad kong ito? Ang pangit humalik ng batang ito. Tara na, uwi na tayo. Ikaw. Ang bastos mo. Sinaktan mo ako. May lisensya na tayo para magpakasal? Hindi ba pwedeng humalik kahit isa lang? Sa bagay. Pasensya na po. Hindi ba masakit? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Sige na, papatawarin na kita sa pagkakataong ito. Dahil kasal na tayo, ngayong gabi lumipat ka na sa bahay ko? Sige po. Nasa bahay ng kaibigan ko ang mga gamit ko. Kukunin ko muna mamaya. Isan mo na lang sa akin ang address. Kailangang bantayan ko siya sa harap ng aking mga mata para malaman ko kung ano ba talaga ang binabalak niya. Ano? Nagpakasal ka sa isang estranghero? Oo. Kami ay. Kasal na. Patingin nga. Ang gwapo naman pala. Pero itong gwapo mong asawa, parang nakita ko na siya kung saan. Hindi ba't lahat naman ng lalaki ay gwapo para sa iyo?
Anong pinagsasabi mo? Teka, itong gwapo mong asawa, ano ba ang trabaho niya? Construction worker lang. Ano? Sa ganyang klaseng lalaki na walang kasiguruhan, naglakas loob kang magpakasal agad? Diyos ko naman, hindi ka ba natatakot na baka matulad ka sa mga balita tungkol sa mga nawawalang asawa o doon sa mga nahulog sa bangin sa Thailand? Siya. Mukha naman siyang mabuting tao. At saka ang bayad sa ospital ni Lola, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Kasalanan ito ng masama mong tiyahin na si Tito kung hindi lang nila kinuha ang pera mula sa aksidente ng mga magulang mo at tinakas ang lahat, hindi ka sana mapipilitang magpakasal sa estranghero para lang mangutang ng pera. Tito, tulungan niyo po si Lola. Noon, nang maaksidente ang mga magulang ko, ang $100,000 na bayad ay nasa inyo. Ibigay niyo na po ang pera para maligtas si Lola, please. Anong 200,000? Ibinili ko na iyon ng bahay para sa pinsan mo? Matanda na siya. Sa ganyang edad, bakit pagagamutin? Sayang lang ang pera. Tito, nagmamakaawa ako sa inyo, Tito. Kayo pong mga kamag-anak, huwag na kayong mag-ingay. Kapag hindi pa nabayaran ang gamot sa kama number 3, mapipilitan kaming itigil ang gamutan. Itigil nyo na. Ngayon din. Kahit sino na ang magbayad niyan. Basta ako, wala akong pera. Lumayas kayo. Tito. Tito. Huwag mo na akong alalahanin, hindi ba't pareho lang naman kaming may kailangan sa isa't isa? Pinipilit siyang magpakasal ng lola niya, at kailangan ko naman ng pera. Pero kahit kasal na kayo, wala man lang kayong singsing? Wala na akong pera ngayon. Kailangan mong magsumikap sa sarili mo. Mukhang wala ng pera si Gusi para sa singsing. Bibili na lang ako ng mura. Pagkatapos bayaran ang ospital ni Lola, may natitira pa akong $200. Magkita na lang tayo mamaya sa jewelry shop sa mall. Gusi, wala pa tayong singsing kahit kasal na tayo? Pumasok tayo sa loob at pumili ng isa. Sa wakas, lumabas din ang tunay niyang kulay. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Ang ilang 10,000 iyon ay ang huling ipon ko para sa pagpapakasal. Ako na ang bibili. May naipon akong kaunti mula sa part-time job ko. Ako ang magbabayad. Ikaw ang magbabayad? Opo. Sanay na ako sa mga babaeng ako ang pinagbabayad. Pero ito ang unang pagkakataon na may babaeng gustong magbayad para sa akin. Tara na, pasok tayo sa loob. Welcome po. Bibili po ba kayo ng diamond ring? Narito po ang aming mga gold ring. At dito naman ang mga galing sa sikat na pinagmulan ng mga natural na diamond ring. Napakalinaw at napakataas ng kalidad nito. Mayroon po bang pilak? Kahit pilak lang po ang bibilhin namin? Pilak? Para sa kasal nyo, pilak lang ang bibilhin nyo? $300 lang ang pera ko. Kaya pilak lang ang kaya kong bilhin. Ang hihirap nyo, sa high-end luxury jewelry shop namin na Tea House, pilak lang ang bibilhin nyo? Doon kayo sa tabi-tabi bumili. Masyado ngang mahal ang mga singsing dito. Hindi ko kayang bayaran. Ano? Gusi, siguro dapat ay pumunta na lang tayo at tumingin sa ibang tindahan? Alam nyo palang wala kayong pera, umalis na kayo. Amoy mahirap kayo. Ilabas niyo ang pinakamahal na diamond ring. Dito. Ito, ilabas mo ito para sa akin. Alam nyo ba kung magkano ito? $3 milyong. Kayong mga hampas lupa. Huwag kayong tumingin kung hindi nyo naman kayang bumili. $3 milyong. Sinong nagsabing hindi namin kaya? Seryoso ba? Hindi ko akalain na si Gusi ay mahilig din palang magmayabang. Huwag mo nang pilitin. Isang buwan na tayong nagtatrabaho sa konstruksyon, pero $10,000 lang ang sahod natin. Siguradong hindi natin iyan mabibili. Umalis na tayo. Mga trabahador lang pala kayo. Kaya naman pala. Mukhang mga pobre. Kayong mga trabahador dapat habang buhay lang kayong nasa putikan. Bakit pa kayo lumalabas para mamahiya? Huwag mong hamakin ang asawa ko. Ano naman kung trabahador siya? Nagsisikap ang asawa ko, hindi nakakahiya ang kumita gamit ang sariling mga kamay. Ngayon lang may babaeng tumayo sa harap ko para protektahan ako. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Kung hindi nyo kaya, lumayas na kayo. Ikaw! Anong nangyari dito? Anong gulo ito? Bakit ang ingay dito? President Gu. Bakit bang ingay dito? Gu. Ang customer ay parang Diyos.
Ganito ba ang turing nyo sa Diyos? Ganito ba ang serbisyo nyo rito? Ayaw ilantad ni President Gu ang kanyang pagkakakilanlan. Manager, hindi kayang bumili ng singsing na may brilyante ng dalawang mahirap na ito. Naaabala pa nila ang negosyo ko. Maghanap ka ng kukuha sa kanila para paalisin. Baliw na siya. Ang buong Huaxia Department Store ay pagmamayari ni President Gu. Gusto niya talagang palisin ko si President Gu. Oo, tama. Dapat ka nang lumayas. Narinig nyo ba? Sabi niya, lumayas na kayo. Kapag hindi pa kayo umalis, tatawag na ako ng security. Tara na, umalis na tayo. Darating na ang security. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang dapat lumayas. Sisitantayin na kita. Ngayon din, agad-agad. Umalis ka na rito. Ako, manager. Anong pinagsasabi niyo, manager? Paalisin niyo siya. Manager, wag po, wag. Pasensya na po, hindi ko na uulitin. Wag niyo po akong sisantihin, manager. Pasensya na po talaga. Pasensya na po. Naging pabaya po kami sa aming mga tauhan. Lahat ng bibilhin nyo dito sa shop ay libre na po lahat. Libre? Opo, libre po. Napakaswerte naman nating bagong kasal. Tama lang pala na nagpakasal tayo. Swerte nga natin. Siya nga pala. Dala ko ang sasakyan ko ngayon, sabay na tayong umuwi. Sasakyan? Sakay na, heto. Tara na. Sige, tara. Iniwan ni President Gu ang mga nakaparadang Maybach at sumakay lang sa maliit na motor. Hindi mo naiintindihan. Ang tawag diyan kay President Gu ay mas pipiliin pang maging masaya sa simpleng motor kaysa umiyak sa loob ng mamahaling sasakyan. Gosi, dito ka ba talaga nakatira? Ako. Ito na ang pinakamahal na subdivision sa buong lungsod. Ang isang bahay dito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Ako. Ito bahay ito ng boss ko sa trabaho. Tama siya? Ang buong pamilya niya ay nag-abroad para magbakasyon? Dahil bakante ang bahay? Hinayaan niya akong tumira rito? Nang libre? Para tumulong-tumulong na mag-alaga sa bahay? Nabalitaan mo ba? Ang villa sa building number 8, may bumili nito ngayong araw ng cash sa halagang 60 milyong dolyar. 60 milyong dolyar. Baliw na yata siya. Ang pinakamahal na presyo dito ay 30 milyong dolyar lang. Oo nga. Hindi ko alam kung sinong uto-uto ang gumastos ng dobleng presyo para bumili. Masyadong maraming pera pero walang isip. Talagang hindi maaasahan si Chensong. Ipasok mo na ang password para mabuksan ang pinto. Sige, sige. Huwag mong sabihing hindi mo alam. Kung ano ang password. Paano namang mangyayari iyon? Ang password. Sinabi niya sa akin. Aba, ang mahal kong apo at apo sa tuhod. Sa wakas ay nakauwi na rin kayo. Lola, bakit po kayo nandito? Siyempre para ipagdiwang ang inyong pagpapakasal. Nakahanda na ang pagkain, halikayo na. Lola, huwag niyo pong kakalimutan na isa lang akong ordinaryong tao. Wala naman po kayong inihandang kakaiba, di ba? Nanonood si Lola ng mga drama. Alam ko ang lahat. Magpapanggap tayong mahirap. Sige po, pasok na tayo. Wow. Ang bahay ng boss mo ay napakagarbo naman. Mahal ba ang mga ito? Hindi naman masyadong mahal. Ang ganda naman ng florera na ito. Qianlong? Anong ibig sabihin ng Qianlong? Qianlong? Anong ibig sabihin nito? Peke yan? Binili lang yan sa murang online shop ng $9 at 99 na sentimo. Ano po? Paano naman itong? Diyos ko po, Paano naman itong painting ni Van Gogh? si Lola kasi, alam mo ba, mahilig si Lola, mahilig siyang bumili ng mga peking gamit, hindi naman kasi masyadong maalam ang mga matatanda sa ganito. Pero mukhang totoo naman. Ikaw na bata ka. Hindi yan peke. Sabi ko na ngang humanap ng pinakamurang bahay at lagyan lang ng kaunting dekorasyon. Paano ba ginawa ni Chensong ang trabaho niya? Tangtang po. Halika na, maupo na kayo at kumain. Oo nga pala. Kain na tayo, bilis. Baka lumamig pa ang pagkain. Salamat po, Lola. Salamat din sa iyo.
Sana ay maging maayos ang pagsasama natin habang buhay. Ang sarap. Kumain ka rin. Ay nako, nakapagtataka. Ang batang ito, ayaw na ayaw kumain ng talong. Bakit noong si Tangtang na ang nag-alok, bigla siyang kumain? Sige, kumain pa kayo ng marami. Ako namang matanda, ay may inihandang espesyal na bagay dyan. Ngayong busog na kayo, dapat na siguro kayong magpahinga, di ba? Galingan nyo sa inyong unang gabi bilang mag-asawa. Galingan nyo. Ano bang kalokohan ito? Lola, wag naman po. Lola, buksan niyo ang pinto. Dali na. Nilak ni Lola ang pinto mula sa labas. Hi, sa sofa na lang ako matutulog. Tangtang, hindi iyan tama. Goosey, napapansin mo ba? Parang ang init. Goosey. Wala na itong balikan. Sigurado ka ba? Little Fox? Ginusto mo ito. Bakit ang sakit ng katawan ko? Walang hiya ka. Ano ang ginawa mo sa akin kagabi? Ako pa ang walang hiya? Subukan mong alalahanin ng mabuti. Kagabi, ikaw ang humahabol sa akin at mapilit kang ginawa natin iyon ng 7 beses. Ako? Oo. 7 beses? Huwag kang tumakas. Akin ka. Ah, aray. Paano ko nagawa ang ganoong bagay? Siguro ay dahil kay Lola? Ano kasi pangako mula ngayon, hindi na kita gagalawin. Ang nangyari kagabi, kalimutan na lang natin. Anong ibig mong sabihin? Noong nakaraang gabi ba, pangit ba ang pinakita ko? Pagkatapos ng lahat, hindi mo na ako kilala? Ibang klase ka talaga. Ano? Hi, sige na nga. Pupunta muna ako sa ospital para bisitahin si Lola at babayaran ko na rin ang mga bayarin. Lola. Tito, Tina, bakit kayo nandito? Pumunta ako sa ospital. Ospital? Dahan-dahan lang. First time ko ito. Masyado ba akong naging agresibo kagabi at nasaktan ko siya? Hoy! Chen Song, pakitingnan kung nasaan na ospital si Tangtang? Ospital? Kagabi ang unang gabi ni President Gu bilang mag-asawa. Hindi kaya masyado siyang nasarapan at hindi na nakatigil, kaya ang batang babae ay dinala sa ospital para magpagamot? Diyos ko, President Gu! Ang tagal mong nagtiis, ang bangis mo talaga. Huwag kang marami pang sinasabi, hanapin mo na. Nahanap ko na, President Gu. Nagkataon lang. Si Miss Tang ay nasa atin mismong ospital ng Gu ngayon. Pero, ang mga kamag-anak niya, parang nanggugulo sa ospital. Anong balak ninyong gawin? Tangtang, hindi ba gusto mong iligtas ang lola mo? Ang tito mo ay ipinagkasundo ka sa isang kasal. Basta't magpakasal ka sa kapitbahay na si Uncle Lau Diao, maglalabas kami ng pera para iligtas ang lola mo. Si Uncle Dao ay 60 taong gulang na. 3 asawa na ang pinalayas niya. Talaga bang gusto niyo akong ipakasal? O gusto niyo lang akong ibenta? Tumahimik ka. Kung gusto mong mapagamot ang lola mo, magpakasal ka na. Ang bayad sa ospital ni Lola, nabayaran ko na. Hindi ko kailangan ang inyong pagkukunwari. Ano? Eto? Walang hiya kang bata ka? Saan ka kumuha ng pera? Ha? Galing sa asawa ko. Asawa? Ako ay kasal na. Ako,
ay kasal na. Ano? Kasal ka na? Ikaw na walang silbi ka? Hindi pa nakukuha ang dote? Nagpakasal ka na agad? Walang hiya? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magpakasal? Wala na ang mga magulang mo, kaya ako ang dapat magdesisyon sa pagpapakasal mo. Tara, bumalik tayo. Magpapakasal ka sa gusto ko. Bitawan niyo po ako. Bitawan niyo ako. Yugugi. Huwag mong saktan si Nanan. Nanan. Lola, Pero, ang mga kamag-anak niya ay tila nanggugulo rito sa ospital. bitawan niyo ako, bitaw. Gusi, tulungan mo ako. Sino ang may lakas ng loob na saktan ng asawa ko? Bakit ka nananakit? Aray, mahal ko. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Gusi, bakit ka narito? Bastos na bata, ito ba ang lalaking nahanap mo? Hindi man lang nagbigay ng kahit isang sentimong dote at may gana pang manakit. Isama mo na ang pambayad sa ospital. Bigyan mo ako ng 500,000 dolyar. Ibigay mo ang pera. 500,000 dolyar. Nananaginip kayo ng gising. Ang dote niya ay naibigay na niya sa akin. Kayong mga linta, huwag na kayong umasang makakakuha ng pera sa kanya. Hindi ko akalain na mayroon siyang ganitong pamilya. Ayaw niyo magbigay ng dote? Sige, ilalabas ko ang nanay ko rito at hindi ko na siya ipapagamot. Sinasabi ko sa inyo, ako ang tunay niyang anak. Hanggat hindi ako pumapirma para sa gamutan, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na gamutin siya. Tama? Ikaw. Anong nangyayari rito? Napakagulo nyo. President Gu. Go. Ayaw ipakita ni President Gu ang kanyang pagkakakilanlan. Kayo po ba ang direktor? Oo. Aray! Saklolo, direktor. Kailangan niyo pong aksyonan ito. Sabi ng nanay namin ayaw na niyang magpagamot, gusto na niyang umuwi, kaya kukunin na namin siya. Pero sino bang mag-aakala, nahaharangin niya kami, at hindi kami papayagang umalis? Nanakit pa siya. Halikayo, tingnan niyo po. Tingnan niyo, binugbog niya ang asawa ko. Masakit! Kayo naman talaga ang ayaw magpagamot sa lola ko. Walang ginawang mali ang asawa ko. Asawa niya? Diyos ko, ang yelong si President Gu ay kasal na pala? Sinaktan nila ang tito mo? Ikaw na kumakampi sa iba, walang hiya ka? Direktor, paalisin niyo sila. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, mananagot ang ospital na ito. Sige. Security. Maghintay kayong mapalayas. Pwe. Hindi naman siguro tayo. Totoong mapapalayas, di ba? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mangyayaring masama. Bakit parang kapag nandyan siya, hindi na ako gaanong natatakot? Hi. Paalisin ang dalawang iyan. Hindi, sandali. Ano? Nagkakamali po kayo? Hindi po, Direktor. Hindi po, Direktor. Bakit niyo ako pinapaalis? Sila ang nanakit sa amin, Direktor. Nanggugulo kayo sa ospital. Ang mga taong katulad nyo ay permanenteng iba-blacklist sa ospital na ito. Hindi, Direktor. Hindi po, Direktor. Salamat po, Direktor. Napakabuti niyo pong tao. Mrs. CEO, personal kang nagpasalamat sa akin. Baka sakali, dagdagan pa ni President Gu ng 100 milyong dolyar ang pondo para sa eksperimento. Mauna na ako. Nanan? Nanan, kasal ka na. Opo. Kasal na po kami. Araw-araw kang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Kailan ka pa nagkaroon ng oras para makipag-date? Magsabi ka ng totoo sa lola, ginagawa mo ba ito para lang sa pambayad sa ospital? At pinahihirapan mo ang sarili mo? Hindi po. Lola, kami po ay nagmamahalan talaga. Opo, totoong pagmamahalan po. Hindi pwedeng malaman ni Lola, mag-aalala lang siya. Gaano na kayo katagal na magkakilala? 3 araw. Isang taon. Hindi man lang kayo nag-usap kung anong sasabihin nyo? Anong kamalasan ito? Ako ang nagpabigat sa buhay ni Nanan. Ang sakit na ito, hindi na ako magpapagamot. Lalabas na ako ng ospital ngayon din. Lola, Kumalam po kayo? Lola. Ako, sasabihin ko na po ang totoo sa inyo. Sa totoo lang, nagustuhan ko talaga ang itsura niya, kaya na love at first sight ako sa kanya. Lola, tingnan niyo po, ang gwapo ng mukha niya, at ang ganda ng katawan. Paano ko naman siya matatanggihan? Kaya naman, nagpakasal agad kami.
Hindi ba? Husband. Ito ang unang beses na tinawag niya akong husband. Husband. Bakit? Hindi ka nagsasalita? Tama. Hindi niya ako tinantanan, kaya hindi rin ako nakatanggi. Kaya Lola, maniwala po kayo sa akin. Tunay itong pagmamahalan. Tunay na pag-ibig, tunay talaga. Opo, tunay na pag-ibig. Pag-ibig po. Sige po. Iho, ano nga palang pangalan mo? Lola, ako po si Gusi. Xiaogu. Gusto sana kitang makausap sandali. Sa buong mundo, walang nangahas na tawaging Xiaogu si President Gu. Ibig bang sabihin nito? Para kay Madam? Ay tunay na pag-ibig ito. Oo nga, tama ka. Tingnan nyo, bilis. Lola, sige po. Nakikinig po ako. Xiaogu, ano ba ang trabaho mo? Ako, Nagbubuhat po siya ng mga hollow block sa construction site. Nagbubuhat ng hollow block? Nanan, pinaghirapan mong makatapos ng kolehiyo. Ikaw. At ikaw, Xiaogu, hindi naman sa minamaliit ko ang trabaho mo, pero itong apo ko, marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Noong bata pa siya, nawala ang mga magulang niya dahil sa aksidente. Sa loob ng maraming taon, kawawa naman si Nanan. Wala na po akong nanay at tatay. Huwag kang matakot, Nanan. Nandito lang si Lola para sa iyo. Nay! Nasaan na ang perang nakuha mula sa aksidente ni na ate at kuya? Para kay Nanan ang perang iyon. Ano bang binabalak ninyong dalawang linta? Walang hiya kang matanda ka? May utang pa ako sa labas na 300,000 dolyar dahil sa sugal? Ilabas mo na ang pera, bilis. Hindi maaari. Itatago ko ito para kay Nanan, para sa pag-aaral niya. Ibigay mo sa akin! Akin na yan! Lola, Ibalik niyo sa akin. Ayos lang po, Lola. Tapos na ang lahat ng iyon. Kaya naman, ang tanging hiling ko lang ay makahanap siya ng taong makakasama niya habang buhay. Naiintindihan mo ba? napakabata pa niya noon nang maranasan niyang mawalan ng mahal sa buhay. Paano niya kaya yun nakayanan? Lola, sa totoo lang, hindi po talaga ako construction worker. Hayaan niyo pong ipakilala ko ulit ang sarili ko. Ako ang presidente ng Gu Group, si Gusi. Sir, ECO. Sinabi ko sa iyong pasayahin mo si Lola, hindi ko sinabing magpanggap kang pinakamayamang tao. Nanan, totoo ba ang sinasabi niya? Ano po? Bahala na, hindi ko pwedeng hayaang mag-alala si Lola. Opo, totoo po. Siya nga ang CEO ng Gu Group, iyong laging napapanood sa balita. Hindi ko po sinabi sa inyo noon dahil baka mag-alala lang kayo. Lola, huwag po kayong mag-alala. Ngayong ikakasal na sa akin si Tangtang, hinding-hindi ko siya pababayaan. Ang puso ko, bakit tumitibok ng ganito kabilis? Sige, sige. Mabuti kang bata. Dahil diyan, panatag na ang loob ko na ipagkatiwala sa iyo. Ang apo ko, alagaan mo siyang mabuti. Lola, siguradong pagod na po kayo ngayon. Mauna na po kaming umuwi. Mag-ingat po kayo lagi. Paalam po, Lola. Bilis, bilis, tara na, tara na. Bakit ang lakas ng loob mong magsinungaling ng ganoon? Si President Gu iyon, kapag nalaman ng mga tauhan niya, at hinanap ka. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako talaga si President Gu? Kung ikaw si President Gu, ibig sabihin ba noon ay ako si asawa ni President Gu? Seryoso ako, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Sige na, Gusi. Salamat sa iyo. Salamat. Dahil sinamahan mo ako ngayong araw na magpanggap sa harap ni Lola. Pero, ang mga ganyang bagay, huwag mo na sanang uulitin pa. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga sinungaling. Iyan ang limitasyon ko.
Pero, nagsinungaling ka na ba sa akin? Ako? Hindi. Tungkol sa pagkakakilanlan ko, wag ko na muna sigurong sabihin sa kanya. Salamat sa tulong mo sa ospital. Tikman mo ang luto ko. Kaya pumayag kang pakasalan ako, ay para makalikom ng 60,000 dolyar para sa pagpapagamot ni Lola? Ang pera ko noong oras na iyon ay hindi sapat para sa bayarin sa ospital. Kaya pala, akala ko dati ay mukha lang siyang pera. Narinig ko sa lola mo na nag-aral ka sa kolehiyo, pwede ka namang humanap ng trabahong pang-opisina. Bakit kailangang magbenta ng inihaw na manok? Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Noong lumala ang sakit ni Lola, tumigil ako sa pag-aaral para magtrabaho. Huwag na nating pag-usapan iyan. Ipakikita ko na lang sa iyo ang mga gawa ko noong nasa kolehiyo pa ako. Nag-aral ka pala ng jewelry design? Kung nakapagtapos lang ako, baka siguro isa na rin akong designer ngayon. Sa tingin ko ay pwede mong isumite ang mga gawa mong ito kasama ng iyong resume. Napakaganda ng mga guhit mo. Siguradong may kumpanyang gugustuhin kumuha sa iyo. Nabalitaan ko na ang Gu Group ay talagang mahusay, pinahahalagahan nila ang talento. Pwede mong subukan doon. Talaga po? Sige, susubukan ko ngayon din. Gagawa na ako ng resume. Chen Song. Nagpasa ng resume si Tangtang sa kumpanya natin, ayusin mo ang lahat. Huwag mong hahayaang malaman niya ang totoo kong pagkakakilanlan. Napakagaling. Anong nangyari at ang saya-saya mo? Natanggap na ako sa pamilyang Gu. Ang galing mo naman. Teka, nasaan ang tsinelas ko? Ikaw talaga. Tsinelas? Napakaganda ng opisina ng pamilyang Gu. Gagalingan ko talaga ang pagtatrabaho. Hindi ba ito yung dati nating matalinong estudyante na si Tangtang na huminto sa pag-aaral? Anong ginagawa mo rito? Pumasok ako rito gamit ang sarili kong sikap sa pamamagitan ng interview. Siyempre, narito ako. Pero ang lugar na ito ay ang pamilyang Gu. Narito ang lahat ng mga pinakamagaling na jewelry designer sa buong bansa. Kahit na ikaw ang top 1 sa klase noon, huminto ka naman sa pag-aaral, di ba? Sabihin mo, paano ka ba talaga nakalusot dito? Kahit ako, matapos siyang umalis sa paaralan, ay tsaka lang nakakuha ng slot para sa rekomendasyon. Magandang araw po, Supervisor. Hindi ba kayo si Miss Kiao? Oh, kayo pala yung intern na inirekomenda mula sa Jingda. Oo, ako nga. Hindi ba't ang pamilyang Gu ay laging naglalayon na makuha ang pinakamagagaling? Bakit? Bakit kayo tumanggap ng taong wala man lang diploma? Supervisor, bumaba na ba ang pamantayan natin ngayon? Hindi naman po. Bakit naman? Siya, siguradong may trabaho siyang dapat gawin. Ikaw, pumunta ka roon at linisin mo ang buong pasilyo. Ako, manager, nandito po ako para mag-apply bilang designer, hindi para maging tagalinis. Lahat ng bago ay kailangang gawin ito. Bakit ba ang dami mong reklamo? Pero, bago rin naman po siya, di ba? Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Siya ay si pamilyang Kiao eldest miss. Akala mo ba ay kapantay mo siya? Wala kang ang diploma? Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na rito. Hempi. Miss Kiao, tayo na. Dito po tayo. Bilisan mo riyan. Nagpapakapagod ako, habang ang iba ay umaasa lang sa koneksyon ng magulang. Galingan mo na lang, kailangang mapanatili ang trabahong ito. Anong ginagawa mo? Nakakairita naman.
Maligayang pagdating, President Gu. Sa susunod na makita niyo ako, magpanggap kayong hindi niyo ako nakita. Sige na, magsialis na kayo. Layas na. Anong nangyari kay President Gu? Parang may iniiwasan siya. Sa buong mundo, may kinatatakutan pala si President Gu. Mahal, bakit ka nandito sa pamilyang Gu? At bakit? Naka-Amerikana ka pa. Ito na ba ang pagkakataon para magtapat ako? Ang lalaking iyon, parang nakita ko na siya kung saan. Ako, sa totoo lang, Mahal, alam ko na. Napakasipag mo talaga. Hindi ka lang pala nagbubuhat ng hollow block sa construction, kundi pati. Driver din sa Gu Group. oo. Sa totoo lang, dalawang trabaho ko, driver ako ng pamilyang Gu. Driver lang pala siya? Tang-tang, pagkatapos mong graduate, nagpakasal ka lang sa ang mahirap na driver na yan? Bagay talaga kayong dalawa. Pareho kayong walang narating. Kiao Shiwe, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko. Ano naman kung driver siya? Nagpapakahirap ang asawa ko para kumita. Bakit? Mataas ka ba? Ginagawa niya ito para ipagtanggol ako. Ganito pala ang pakiramdam na protektahan ng asawa. Siyempre naman. Matagal nang magkakilala ang pamilya namin at ang pamilyang Gu. Sa hinaharap, ako ang magiging misis ni President Gu. Habang ikaw, bagay ka lang sa mahirap na driver na yan. Pamilyang Kiao? Bakit hindi ko alam na papakasalan ko siya? Ang HR department ba ng kumpanya ay walang silbi? Bakit sila tumatanggap ng ganyang klaseng babae? Kung ganoon, sabihin mo na lang kapag nangyari na yan. Ikaw, Sabi mo ay magdadala ka ng mga dokumento, nasaan ka na? manager, tamang-tama ang dating mo. Ang babaeng ito ay tamad at walang ginagawa. Nakikipag-date lang sa asawa niya. Sino ang may lakas ng loob na gumawa niyan? Silang dalawa. Boss. CEO. Huwag kang maingay, huwag mong sasabihin. CEO? Anong CEO? Si President Gu ba? Nasaan siya? Nandyan lang siya sa harap mo. Si CEO ay wala rito. Pero ikaw, Driver lang ako ni CEO? Paano ko naman malalaman kung nasaan si CEO? ayaw ba ni CEO na malaman ng mga babaeng empleyado ang tunay niyang pagkatao? Naiintindihan ko na po, siguradong natatakot si CEO dahil baka masyado siyang maging kaakit-akit. Akala ko pa naman ay dumating na si CEO. Sinayang mo lang ang oras ko. Manager Zhao, ito na po ang mga kailangan ninyong dokumento. Oh, sige. Manager, sasabihin ko sa iyo, siya ang taong walang ginagawang matino. Nakikipag-date lang sa asawa niya. Tibakin mo na siya agad. Ano? Siya ang asawa ni CEO. Baliw na babae. Sila ba ang gusto mong ipatanggal ko sa trabaho? Tatalsikin ang presidente at ang asawa ng presidente? Gusto mo na ba akong mawala? Sa tingin ko, ikaw ang hindi nagtatrabaho ng maayos. Hindi ba't tinutulungan ka lang niyang mag-ayos ng mga dokumento? Saan naman siya kukuha ng oras para makipag-date? Alis, alis, alis. Bumalik ka na sa trabaho. Ikaw. Kayong lahat. Humanda kayo sa akin. Manager Zhao, kung ang mga dokumento ay wala namang problema, mauuna na po akong bumalik. Marami pa po akong kailangang ayusing papeles. Nag-aayos ng papeles? Opo. Hindi ba't isa kang designer? Bakit trabahong pang-clerk ang ginagawa mo? Si Panjay na isang supervisor ay sipsip sa mga makapangyarihan. Paano kung ganoon din si Manager Zhao? Hindi ba't baka matanggal ako sa trabaho? Itanong mo na. Huwag kang mag-alala. Kung may problema man, ako ang bahala sa iyo. Sabi ni Supervisor Pan dahil bago lang ako, ang paglilinis at pag-uutos ay trabaho ko na lahat. Bakit hindi ko alam na may ganoong patakaran ng kumpanya? Wala po. Paano magkakaroon ang kumpanya ng ganoong klaseng patakaran? Huwag kang mag-alala. Ang mga hiling mo ay ipapaabot ko sa ating presidente para maayos. Napakabait po ng ating presidente. Talaga po ba? Salamat po, Manager. Walang anuman. Walang anuman.
Dapat kang magpasalamat dahil asawa mo ang aming presidente, di ba? Kung hindi, paano namang ang ating supladong presidente ay personal na mag-aasikaso ng ganitong kaliit na bagay? Manager, kung wala na pong kailangan, babalik na po ako sa trabaho. Bye-bye. Ang weird. Nakita ko talagang ngumiti ang presidente. May kailangan ka pa ba? Wala na po, Mr. President. Aalis na po ako. Aalis na. President Gu, nasiyasat na po ang lahat. Ang bagong empleyadong si Kiao Shiyue ay ang panganay na anak ni pamilyang Kiao at normal naman ang kanyang pagpasok sa trabaho. Samantalang si Mistang naman ay walang kahit anong koneksyon at sadyang pinag-initan lang ng sipsip na si Panje. Mabuti naman. Dahil mukhang hindi naman niya kailangan ang trabahong ito, pabayaan niyo siyang lumayas. Anong nangyayari? Diyos ko, tinanggal sa trabaho si Supervisor Pan? Paano nangyari ito? Tinanggal ako sa trabaho? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Talaga palang isinumbong ako ni Manager Zhao sa presidente. Napakasaya ko. Hindi ko akalain na ang presidente ay tutulungan ang isang maliit na empleyadong gaya ko para makamit ang katarungan. Special Assistant Chen, pwede po ba ninyo akong payagang makausap ang presidente? Siguradong may pagkakamali lang po rito. Pagkakamali? Ang mga ginawa mo, kailangan ko pa bang sabihin ng diretsahan? Nagmamakaawa po ako sa inyo, Special Assistant Chen, kahit man lang wag hayaan si President Gu na i-blacklist ako. Kapag na-blacklist ako, paano pa ako makakahanap ng trabaho? May pamilya po akong binubuhay. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kinalaban mo ang taong hindi mo dapat kinalaban. Sa dami ng pwede mong banggain, bakit kailangan mo pang banggain ang aming asawa ni President Gu? Tapos na ako. Tumayo ka. Bilis. President Gu. President Gu. Alis. Patawarin niyo po ako, President Gu. President Gu. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Hello, asawa ko. Napakabait talaga ng ating President Gu. Ano naman ang mabuti sa President Gu na iyon? Si Supervisor Pan ay talaga namang natanggal na sa trabaho. Ang President Gu, isipin mo, para sa isang tulad ko na bagong empleyado pa lang, ay inaksyonan niya ang pambubuli sa opisina. Siya na yata sa buong Jing City, ang pinakagwapong boss. Tingnan mo ang ngiti ng ating boss, mukhang hindi mapakali sa tuwa. Ang sarap mapuri, di ba? Pinupuri ka ng iyong asawa. Kung ganoon, binabati muna kita sa maayos mong pagpasok sa trabaho. Apo sa tuhod. Lola. O sige na, ibababa ko na ito. Isasama ko pa si Lola para kumain ng masasarap. Hindi mo ba ako isasama? Paano naman ako? Napakawalang puso mo naman. Binabaan agad ako. Lola, sandali lang po. Ipagmamaneho ko po kayo ng motor. Sige. Nakapagtataka. Bakit ayaw gumana? Katsa-charge ko lang naman nito, di ba? Baka sira na ito. Sira na. Tara na. Bibilhan ka ni Lola ng bagong sasakyan. Tara na, bilis. Pwede pa naman po itong gamitin, Lola. Lola, ang ibig niyo po bang sabihin na sasakyan ay ganitong klase ng sasakyan? Hindi po pwede, hindi natin kayang bayaran iyan. Umalis na lang po tayo. Nandito na rin lang naman tayo. Miss, hayaan mong subukan ni Apo sa tuhod. Ang BMW M2 na ito. Sige po, dito po tayo sa gawin na ito. Sinasabi ko na nga ba, kayong dalawang mahirap bibili ng M2? May pambayad ba kayo? Kiao Shiyue, talagang hindi ka na nawala sa paningin ko. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ka ba talaga? Huwag na nating pag-usapan ang kotseng ito. Kahit nga mumurahing sasakyan ay hindi mo kayang bilhin. Lola, hindi po talaga natin kayang bilhin ang kotseng ito. Halina po tayo. Sinong nagsabing hindi natin kaya? May laman ang card ko na. $1 bilyong. President Gu, saan po tayo susunod na pupunta? Ano ang ginagawa ni Tangtang? Kakasama lang po ng matandang ginang kay Miss Tang sa ating sangay na 4S shop para bumili ng kotse. Ano? Pumunta tayo agad sa 4S shop. Lagot na kapag nalaman nila ang totoo tungkol kay Lola.
Sige po, President Gu. $1 bilyong. Ikaw na matandang babae ka. Paano ka naman magkakaroon ng ganun kalaking pera? Gaya rin ba ni Gusi si Lola na mahilig magmayabang? Lola, wala po talaga tayong pera. Huwag na nating bilhin ang kotseng ito. Alis na po tayo. Hindi tayo aalis. Bibilhan kita. Miss, iswipe mo na ang card. Kung mabibili mo yan, ako na sana si asawa ni President Gu ngayon. Ikaw, magiging si asawa ni President Gu? Bakit? Karapat-dapat ka ba? Kahit mabulag pa siya, hindi ka niya magugustuhan. Ikaw na matandang bruha ka. Ikaw. Kiao Shiyue, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang lola ko. Sige, magmayabang lang kayo rito. Napaka-presyo niyan. Titingnan ko lang kung talaga bang mabibili niyo yan. Matagumpay ang pag-swipe ng card. Nagkakahalaga ng $3 milyong. Paano nangyari ito? Sira ba ang POS machine na ito? Tama. Paano mangyayari iyon? Sa sobrang hirap nilang dalawa, paano nila ito mabibili? Siguradong may problema ang card na iyan. Tumawag ka ng pulis at ipahuli sila. Huwag ninyong galawin ang lola ko. Magandang araw po. Maligayang pagdating. Ikaw si Gu. Tama? Ako ang asawa niya. Asawa? Ibig sabihin ang miss na ito ay si asawa ni President Gu. Kung gayon, ang isang ito ay walang iba kundi si Matriarch Gu. Mahal, kakaswipe lang ni Lola ng card. Bumili siya ng isang M2. M2? Tingin ko ay may problema ang card ng matandang ito. Sinasabi ko sa iyo, tawagan mo na ang pulis para kunin siya. Ma'am miss, walang problema ang card ng matandang ginang. Siya ang aming ika-10,000 customer, kaya mayroon siyang free pass service. Kaya naging matagumpay ang pag-swipe sa POS machine. Samantalang ikaw, hindi welcome sa shop namin ang mga customer na walang modo? Ano? Libre? Lola, napakaswerte niyo naman po. Dagdagan ang sahod? Napakalaking swerte. Dumating din sa wakas sa akin. Walang hiya. Bakit ang swerte-swerte niyo? Ang kotseng ito, kahit ang tatay ko, hindi ito kayang ibigay sa akin. Bakit? Naiinggit ka ba? E di mainggit ka lang. Lola, tara, kunin na natin ang premyo natin. Ikaw. Ikaw talaga. Lola, sabi ko po kanina, isasama kita para ipagdiwang ang bago kong trabaho. Tara, ililibre kita ng masarap na pagkain. Sige. Si Lola lang ba ang isasama mo? Eh paano? Paano naman ako? Siyempre kasama ka rin. Asawa ko, may mahalaga ka kayang gagawin. Ito ba ang sinasabi mong mahalagang gagawin? Gagawin mo akong driver. Wala pa kasi akong driver's license. Dahil, noon, ay wala akong pera. Sa bagay, wala siyang pera noon para pampagamot sa lola niya. Tumigil pa siya sa pag-aaral. Paano siya magkakaroon ng pambayad sa driving school? Madali lang yan. Sa susunod, hayaan nating ang driver ang sumundo at maghatid kay Tangtang. Driver? Ang driver ng pamilya. Ako yon. Hindi ba't nagtatrabaho ako bilang driver ngayon? Ako ang tinutukoy ni Lola. Kung ganoon, kapag may oras ka, ay pwede mo na akong ihatid at sundo sa trabaho. Sige ba? Go. Larga na. Tangtang? Ito ba ang sinasabi mong masarap na handaan? Oo naman. Ang handaan para sa aming mga mahihirap ay ang makakain ng mga karaniwang pagkain ng busog na busog. Tikman mo ito. Napakasarap ng luto nila rito. Wife, kung gusto mo talagang kumain ng tofu, pwede kang kumain ng normal na tofu. Mukhang sira na ang isang ito. Stinky tofu ito. Hindi mo pa ba ito nasusubukan? Hindi pa. Itong malatang. Hindi mo pa nakakain. Pati ba itong fried skewers, hindi mo pa rin nasusubukan? Hubby, nakakaawa ka naman. Napakaraming masasarap na pagkain, pero wala ka pang natitikman kahit isa. Ako. Kain. Kumain ka ng marami. Ngayong araw, huwag kang mag-alala sa pera ko. Bawiin mo lahat.
ng mga hindi mo natikman noon. Ako si Gusi, kahit na wala na akong makain, hindi ako titikim yan kahit isang kagat. Kain. Bawal iluwa ha. Pinaghirapan ko ito at pinagpuyatan para mabili. Bahala na. Masarap ba? Lola, kumain din po kayo ng marami. Si Tangtang lang talaga ang may paraan para mapasunod ang batang ito. Kahit sa tabi-tabi lang ito, bakit kapag siya ang kasama kong kumain, masaya ako ng ganito? Lofo Jewelry, napagdesisyonan na ang pambato nating hiyas ay ipapagawa sa kumpanya natin ang disenyo. Napagpasyahan ko na sa pagkakataong ito ay kayo ang gagawa ng mga draft ng disenyo. Kahit po kaming mga intern ay pwede. Sa pagkakaalam ko po, hindi ba't wala kaming kwalifikasyon? Sa totoo lang ay wala, pero dahil ikaw ang asawa ng CEO, hindi makatwiran ang ating CEO. Meron, lahat kayo ay kwalipikado. Gumawa kayo ng kanya-kanyang disenyo at kung kanino ang pinakamaganda, iyon ang gagamitin natin. Siyempre, ito rin ang magdedesisyon kung pagkatapos ng inyong internship ay makakapanatili kayo sa pamilyang Gu. Wala akong problema doon. Pero si Tangtang ay isang hamak na hindi pa nakapagtapos. Siguradong ang pamilyang Gu ay hindi magugustuhan ang ganyang klase ng disenyo. Tangtang, huwag mo sanang sirain ang reputasyon ng pamilyang Gu. Siyempre hindi. Manager, may tiwala akong matatapos ko ito. Sige, ayos na ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw, si President Lu mismo ang pupunta rito para tingnan ang inyong mga unang disenyo. Maaari na kayong bumalik sa trabaho. Bago siya tumigil sa pag-aaral, siya ang nangunguna sa buong batch. Para makapanatili sa pamilyang Gu at mapalapit kay President Gu, hindi ko hahayaang ang masamang babaeng ito ang magwagi sa pagkakataong ito. Gutom ka na ba? Ito ang overtime benefit ng kumpanya. Wow, cake. Mahal ko, ang ating President Gu ay napakabait talagang tao. Dati, pinarusahan niya ang mapang-aping supervisor. Ngayon naman, ay may pa-overtime benefit pa. Diyos ko, napakaswerte ko na nakapasok ako sa pamilyang Gu. Napakasaya ko talaga. Paano naman ako? Hindi ba ako mabait? Grabe. Pati ba naman sa sarili mo ay nagseselos ka? Paano naman ako? Hindi ba ako mabuti? Ikaw, asawa kita. Kaya syempre dapat mabuti ka sa akin. Huwag mo akong istorbuhin sa trabaho. Tayong dalawa, kailangang mag-ipon ng mabuti. Pagdating ng araw, bibili tayo ng sariling bahay at lilipat. Hindi naman pwedeng habang buhay tayong nakatira sa foreman mo. Ang sarili nating bahay? Chensang, President Gu, ano po ang maipaglilingkod ko? mayroon akong kaibigan. Ang asawa ng kaibigan kong ito ay galit na galit sa mga sinungaling, pero nakapagsinungaling na ang kaibigan ko sa kanya. Sa tingin mo, ang kaibigan kong ito, ano ang dapat niyang gawin? Ang kaibigang tinutukoy niyo po. Hindi ba't kayo mismo yon? Sabihin na lang niya ang totoo sa asawa niya. Ang isang kasinungalingan ay mangangailangan pa ng maraming kasinungalingan para mapagtakpan. Pagdating ng panahon, itong kasinungalingan ng kaibigan niyo ay lalong dadami at lalo lang siyang magkakamali. Pero pagkatapos umamin, paano kung kamuhian siya ng asawa niya? Kaya nga dapat mas maagang umamin, kundi ay mahihirapan siyang suyuin uli ang asawa niya.
Sige, pag-iisipan ko yan. Ang ibig kong sabihin, sasabihin ko sa kaibigan ko na pag-isipan niya iyan. Si President Gu talaga, ayaw pang umamin sa nararamdaman. Mahal, una na ako sa itaas. Bye-bye. Kita tayo mamaya. Paalam. Ang kotseng na panalunan nyo, talagang may mukha pa kayong dalhin yan sa kumpanya para magpanggap na mayaman? Oo nga. Swerte ako. Hindi tulad ng ibang tao diyan, na laging gustong maging asawa ni President Gu, pero hindi man lang nakita ang mukha niya. Walang hiya ka, humanda ka sa akin. President Lu, sila po ang dalawang designer na mamamahala nito. Sila po ay naghanda ng mga design proposal para sa inyo. Tangtang, si Yue. Bilis, ipakita nyo na ang mga design nyo kay President Lu. Opo. President Liu? Ang sa akin po muna ang tingnan nyo. Sige. Walang hiya ka, akala mo ba mananalo ka sa akin? Ang gulo mo. President Lu, ako po si Tangtang. Ito po ang design proposal ko para sa inyong mga alahas. Sige. Ang mga pattern ay maganda. Pero, Lagot, may problema ba? eksaktong magkatulad ang dalawang design na ito. Niloloko niyo ba ako? Ano? Ang design niya, bakit kaparehong kapareho ng sa akin? Ito ay. Diyos ko. Tangtang, kinopya mo ba talaga ang disenyo ko? Ako, nangopya sa iyo. Malinaw na ako ang nagpuyat para idisenyo ito. Bakit? Sasabihin mo ba na ang isang basura na hindi pa graduate ay mas magaling pa kaysa sa akin na isang mahusay na designer? Tangtang, ano ba talaga ang nangyayari dito? Manager, ipinapangako ko po, hinding-hindi po ako nangopya. Kiao, Shiyue, dahil pinagbibintangan mo akong nangopya, magpaligsahan na lang tayo. Sa harap ni President Lu, guguhit tayong muli. At tignan natin kung sino ang kayang iguhit ulit ang disenyong ito. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko naman kayang iguhit iyan. President Lu, ito po. Sige. Hayaan silang magpaligsahan. Ano po? Maling kopya ang nakuha ko. Hindi ito ang disenyo ko. Nasaan na ang kopya mo? Ako. Ano kasi? Mukhang wala ka talagang ginawa. Tangtang, ano naman kung mas magaling ang disenyo mo kaysa sa akin? Sinasabi ko sa'yo, magiging asawa ni President Gu, asawa ni President Gu. Wala kang panama sa akin. Papaalisin kita sa kumpanyang ito balang araw. Sino ang magpapaalis sa asawa ko sa kumpanyang ito? Sino ang nagpapaalis sa asawa ko? Bakit siya narito? Ikaw na naman. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahang makikita-kita sa ganitong pagkakataon. Go. Gusi, matagal na tayong hindi nagkita, President Lu. Matagal na panahon na rin. Kayo magkakilala kayo. Dati ako sa construction site ni President Lu nagtrabaho bilang kargador. Kargador? Kailan pa iyon? Bakit hindi ko alam? Ang mga tainga ko wala naman sigurong problema. Sinabi ni President Gu na nagtrabaho siya bilang kargador. Tigil na. Hindi ito para sa inyong mag-asawang mahirap na gustong makisawsaw sa mga mayayaman. Ako, President Lu, si Tangtang ay asawa ko. Tumigil siya sa pag-aaral dati dahil sa hirap ng buhay. Pero pagdating sa galing niya sa disenyo, alam nating dalawa na mahusay siya. At naniniwala ako na hindi niyo palalagpasin ang ganito kagandang disenyo, hindi ba? Ang batang ito, asawa pala siya ni President Gu? Ganyan din po ang gulat ko noon. Masasanay rin po kayo, President Lu. Dahil si Gu. Gusi. Dahil sinabi na iyon ni Gusi, ang proyektong ito ay ibibigay ko na sa iyo. Salamat po, President Lu. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. President Lu, wag po kayong basta-basta maniniwala sa naririnig nyo. Maraming magagaling na designer sa kumpanya natin. Hindi lang si Tangtang. Sa isang basurang katulad niya na hindi man lang nakapagtapos, siguradong mas maganda ang gawa ng kahit sino kaysa sa kanya. Ano bang akala mo sa sarili mo?
May karapatan ka bang magsalita rito? Ikaw, Tama. Wala ka ngang maipakitang disenyo. Anong ginagawa mo pa rito? Umalis ka na rito. kayo. Humanda kayo sa akin. Mahal, salamat sa tulong mo kanina. Pero, paano mo nalaman na pinapahirapan ako ni Kiao Shiyue? Talagang ninakaw mo ang disenyo ko. Pinagpuyatan ko ang lahat ng ito. Chen Song? Naririnig mo ba sila ng malinaw? Ano ang pinag-uusapan nila? Talagang tutok ang presidente sa kanyang asawa. Ako. Nakita ko sa monitor sa security room, ang lakas ng loob ng babaeng iyon na angkinin ang pinaghirapan mo, kaya pumunta agad ako rito. Kaya naman pala, kanina ka pa, nakamasid sa akin? Ako. Isang hamak na disenyo lang yan. Anong espesyal doon? Ako ang magiging asawa ng presidente sa hinaharap. Hindi ko akalain na pupunta rito mismo si President Gu at ang mas matindi, si asawa ni President Gu pa mismo ang gumawa ng disenyo para sa akin. Buti na lang at naging matalino ako at direktang nakipagkasundo kay asawa ni President Gu para sa planong ito. Siguradong sa hinaharap, si President Gu ay mas susuportahan na ang negosyo ko. Asawa ni President Gu? Si Tangtang ay si asawa ni President Gu? At ang asawa ni Tangtang ay si President Gu? Hindi. Imposible ito. Ang bilis namang maayos ng partnership nyo. Magaling talaga ang asawa ko. Ang asawa ni Tangtang ay si President Gu? Hindi. Hindi ito totoo. Pa, Nandito ka na pala. tingnan mo. Si President Gu ba ang taong ito? Si President Gu? Paano mo nakunan ng litrato si President Gu? Burahin mo yan agad. Hindi gusto ni President Gu na kinukunan siya ng litrato ng palihim. Huwag na huwag mo siyang babanggain. Si President Gu nga talaga ang taong ito. Ikaw talaga. Si President Gu ang pinakamayamang tao sa Beijing. Hindi lang bilyon-bilyon ang yaman niya, wala pa siyang kahit anong iskandalo. Ang ganyang klaseng lalaki, bakit napunta kay Tangtang na isang masamang babae? Oo, sa totoo lang, ay may dalawa akong trabaho. Driver ako ni pamilyang Gu. Siguro ay hindi pa alam ni Tangtang. Ang tunay na pagkatao ni Gusi? Sunog na. Ibaliktad mo na agad. O kaya, ako na lang ang gagawa. Hindi pwede. Ikaw na ang laging nagluluto nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko ring tumulong sa mga gawaing bahay. Baka mapasok ka pa? Si Kiao Shiyue? Bakit siya tumatawag sa akin? Hello? Tangtang, alam mo ba kung sino talaga ang asawa mo? Asawa ko ang asawa ko. Bakit? Asawa mo ba siya? Mukhang mahal na mahal niyo ang isa't isa. Oo naman. Kami ng asawa ko ay talagang para sa isa't isa. Hindi tulad mo, na araw-araw nangangarap maging asawa ni President Gu, pero hindi mo naman kilala kung sino siya. Alam mo ba kung sino si President Gu? Si President Gu ay si President Gu. Teka, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Napakagulo mo. May kailangan ka ba? Kakain na kami ng asawa ko. Nasa tabi mo ang asawa mo. Sige, sasabihin ko na sa iyo, si President Gu ay. Hello? Walang hiya ka. Binabaan mo talaga ako ng telepono. Mabuti na ring hindi mo alam. Dahil sa isang mabuting lalaki na tulad ni President Gu,
Hindi ka karapat-dapat sa kanya? Gagawa ako ng paraan para maagaw siya. Napakalaking gulo. Tangtang, sino yung tumawag? Kiao Shiyue. Napakagulo niya. Tinanong niya ako kung kilala ko ba si President Gu. Anong nangyari? Nabulunan ka pa sa pag-inom ng tubig. Anong sinabi mo sa kanya? Hindi ko narinig ng maayos. Puro kalokohan ang sinasabi niya, kaya binabaan ko na siya. Heto, kumain ka na. Heto, tikman mo ito. Masarap ito. Sige, kumain ka pa ng marami. Mukhang si Kiao Shiyue ay alam na ang tunay kong pagkatao. Kailangan ko na itong tapusin agad. Jiao Shiyue, gusto kang makita ni President Gu. Alam ko na, hahanapin talaga ako ni President Gu. Araw-araw mong sinasabi na gusto mong pakasalan si President Gu para maging asawa ni President Gu. Ngayon ay natupad na rin ang pangarap mo. Good luck sa'yo. Siyempre, magtatagumpay ako. Pagdating ng oras na iyon, huwag kang iiyak. Assistant Chen, Pumasok ka na. Naghihintay sa loob si President Gu. Tangtang, pagkatapos ng gabing ito, ang asawa mo ay magiging akin na. President Gu, dati po ay hindi ko nakilala ang inyong kahalagahan at nagkamali po ako sa inyo. Ang basong ito ng alak ay alay ko po sa inyo bilang paghingi ng paumanhin. Basta po hindi na kayo galit sa akin, kahit ano ay gagawin ko ngayong gabi. Mukhang epektibo ang ginagawa ko kay President Gu. Uminom ka. Ubusin mo ang lahat ng ito. Parang excited na excited ka yata? Tumayo ka doon. Nakakainis naman. Ano bang gagawin natin, President Gu? Chensong, Nandito po ako. President Gu? Ito. Ano po ang gagawin nyo? kapkapin niyo siya? Opo. Bitawan nyo ako. Ako ang panganay na anak ng mga pamilyang Kiao. Hindi nyo ako pwedeng kapkapin. President Gu? Nahanap ko na po. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ito? Pulbos lang iyan ng yam. Mahina kasi ang katawan ko. Pampalakas lang iyan ng katawan. Talaga ba? Ipakain iyan sa kanya para lumakas siya. Hindi. Nakainom na ako niyan kanina. Hindi na ako pwedeng uminom ulit. Ibuka mo ang bibig mo. Miss Kiao, Hindi ko pwedeng kainin iyan. President Gu, Lalasunin mo ako? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ilabas siya. wag po. President Gu? Tara na. President Gu, President Gu, itong alak na may kung ano, ako na po ba ang magtatapon? Kung malalaman ni Tangtang na nalason ako, ililigtas kaya niya ako? Wag na. Teka, President Gu, anong ginagawa mo? Wala akong ganyang hilig ah. Umalis ka nga. Tawagan mo si Tangtang, sabihin mong iligtas niya ako. Teka, President Gu, itong mga pakulo mo, talagang ginagamit mo kay Mrs. CEO? Para lang makuha ang gusto, talagang todo bigay si President Gu. Mahal, gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa nakakauwi? Asawa ko? Ang sama ng pakiramdam ko. Bilisan mo, iligtas mo ako. Anong nangyari sa iyo? Nasaan ka? Ipadala mo sa akin ang location mo. Pupunta na ako agad. Mahal, anong nangyayari sa iyo? Saan ang masakit? Asawa? Bakit ngayon ka lang dumating? Ang init ng katawan ko. Anong nangyari? Gu, nalaso ng iniinom ni Gusi. Nalason? Asawa, ang init-init ko. Hawakan mo ako. Kasama mo siyang lumabas. Bakit hindi mo siya nagawang alagaan? Kahit na assistant ka ng presidente, hindi mo dapat hinahayaan ng iba na pilitin siyang uminom. Hindi po. Hindi ako.
Si President Gu ang... Kahit si President Gu pa iyan, hindi niya dapat pinapainom ang asawa ko. Si President Gu mismo ang gustong uminom. Maawa po kayo. Nagsasabi ako ng totoo. Tara, tulungan natin siyang makalabas. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Asawa, nahihirapan ako. Tatawag ako ng doktor para sa iyo. Huwag. Asawa? Tulungan mo naman ako, please. Parang sasabog na ako rito. Walang hiya ka. Asawa, nagmamakaawa ako sa iyo. Maging lunas ka sa nararamdaman ko, pwede ba? Hindi naman ito ang unang beses. Sige, gagawin ko. Bastos. Sabihin mo sa akin. Kagabi, sino ang naglagay ng gamot sa inumin mo? Gusto ko lang naman kumita ng mas malaki para sa pamilya, kaya sinalo ko ang mga inumin para sa boss. Malay ko ba na ang mayamang babaeng iyon ay ganoon kawalang hiya? Sobrang-sobra na ang babaeng iyon. Mahal, napagod ka po ng husto. Pero, sa susunod ay hindi mo na dapat gawin ang ganyang trabaho. Ang mga babae ni President Gu, hayaan mong siya mismo ang humarap sa kanila. Paano kung ako naman ang habulin ng mga babae? Ililigtas mo pa rin ba ako? Siyempre, asawa kita. Pero, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Masyadong matapang ang gamot na iyon, paulit-ulit ang nangyari sa atin. Hindi ko na yata kakayanin. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. President Gu, ngayong gabi ang piging para sa kaarawan ni President Lu. Pupunta po ba kayo? Hindi. Pero siya po ang boss ng Lufu Jewelry. Na pumirma, Lufu Jewelry. Sa Lufu Jewelry? Sige, pupunta ako. Mukhang mahalaga pa rin kay President Gu ang kanyang asawa. Mukhang hulog na siya sa pag-ibig. Masyado ka ng madaldal. Dahil napakaganda ng relasyon nila, ipapakita ko kay Tangtang kung gaano karami ang itinatago ng asawa niya sa kanya. Tungkol sa huli nating pagtutulungan, maraming salamat po sa inyo. Ito ba ang bahay ni President Lu? Napaka-luxury naman nito. President Gu, tungkol po sa asawa niyo, hindi niyo pa rin po ba ipinagtatapat ang tunay niyong pagkatao? Wala pa akong mahanap na tamang pagkakataon. President Gu, bilisan niyo na po ang pagtatapat. Kapag nalaman niya pa sa ibang tao ang inyong sikreto, mahihirapan kayong suyuin siya pabalik? Napanood ko na yan sa mga short drama. Kiao Shiyue. Nagtataka lang ako. Tinanong niya ako kung kilala ko ba kung sino si President Gu. Chen Song, lumalamig na ang panahon. Pamilyang Kiao, malulugi na ang inyong negosyo. Opo. President Gu, magsisimula na po ang piging. Pumunta na po tayo sa reception hall. Magandang araw po, President Gu. 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 Mahal ko. Hindi ba si Special Assistant Chen iyon? At ang kasama niya, siguradong si President Gu iyon. Pero ang pangangatawan ni President Gu, bakit parang kamukha ng asawa ko? Special Assistant Chen. Special Assistant Chen. Ma'am, nandito po ba kayo para sa party? Opo. Magbibigay po ako ng regalo para kay President Lu. Dito po ang party hall, sumunod po kayo sa akin. May tumatawag ba sa akin? Hindi ko po alam. Parang may narinig din akong tumatawag sa akin. Baka nagkamali lang tayo ng dinig. Tara na, magsisimula na ang party. Opo. Magandang araw po, galing po ako sa Gu Group. Si President Lu po ay napakahalagang panauhin para sa amin. Ito po ang inihanda naming regalo para sa kanyang kaarawan. Gu Group? Sige po, isang karangalan na makapunta kayo sa pagdiriwang na ito. Tanggapin niyo po itong munting regalo. Napakaganda.
Ito po ba ang regalo para sa aming President Gu? Ito po ay souvenir para sa mga assistant at sa mga nagdala ng regalo. Kunin niyo na po iyan. Para naman sa mga CEO, may mga tauhan po kaming maghahatid ng regalo sa kanila. Ayos, hindi sayang ang punta ko rito. Ito ay isang brooch mula sa Mogesuit. Nagkakahalaga ito ng libu-libong dolyar. Ibibigay ko ang brooch na ito sa asawa ko. Bagay na bagay ito sa suot niyang suit. Oras na rin para bumalik. Marami pa akong kailangang tapusin sa opisina. Mahal. Siya nga talaga. Bakit siya narito? Kasama ba siya ni President Gu? Mahal. President Lu, narito na si President Lu. Bilis! Ang daming tao. Mukhang hindi ako makakadaan. Masaya ako na nakapunta kayong lahat sa aking selebrasyon ng kaarawan. Kaya naman, ang mas malaking karangalan ay ang maimbitahan ko. Si President Gu mula sa Gu Group. Ngayon, tawagin natin. Si President Gu sa entablado. Ano? Siya talaga si President Gu? Guwapo, di ba? Si President Gu ay isang bilyonaryong pinaka-eligible na binata. Isang malaking karangalan ang makadalo sa kaarawan ni President Lu. Go. Ang mga mamimili ay parang mga hari. Tama, ang mamimili ang laging tama. Ako ang presidente ng Gu Group. Si Gusi. Paano kung ako nga talaga si President Gu? Siya nga talaga ang presidente ng Gu Group. Oo, hindi mo inaasahan, no? Matagal na niya itong itinatago sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Dahil kayong dalawa ay hindi magkapantay ng antas. Nag-iingat siya sa iyo dahil baka pera lang ang habol mo. Galit ka na? Umiiyak ka na ba? Sige, sugurin mo siya at gumawa ka ng gulo. Kapag nagsawa na siya sa iyo, ako naman ang mag-aalo kay President Gu. Magiging tapat na kasama niya. At ang pagiging asawa ni President Gu ko ay malapit nang mangyari. Bakit nakukuha mo pang tumawa? Niloko ka lang niya at itinuring na mukhang pera. Bakit hindi ka pumunta sa harap niya at mag-iskandalo doon? Iiyak? Bakit naman ako iiyak? Hindi ko akalain na nakapag-flash marriage pala ako sa pinakamayamang tao. Sino ba ang hindi sasaya kung bigla na lang siyang maging mayamang babae? Dahil ayaw ipaalam sa akin ng bilyonaryong iyon ang totoo niyang pagkatao, kailangan ko nang umalis agad. Umalis na lang siya ng ganoon? Hindi man lang siya nagwala? Hindi maaari. Hindi pwedeng matapos lang ito ng ganito. Kaya naman sa hinaharap, ang Gu Group ay patuloy pa ring makikipagtulungan sa loose jewelry. Ang likod na iyon, bakit parang kamukha ni Tangtang? Tangtang, bakit ang bilis mong maglakad? Natatakot ka bang pagbayarin siya? Natatakot lang ako na baka tumawa ako ng malakas kung babagalan ko. Tangtang, nagpanggap siyang driver at mahirap. Dahil ayaw niyang malaman mo na napakayaman niya, nag-iingat siya laban sa iyo? Wala ka ba talaga, kahit kaunting pakialam? Medyo nagagalit nga ako. Pero, sa tuwing naiisip ko na bilyonaryo siya, nawawala agad ang lahat ng galit ko. Ano? Hay naku. Ikaw talaga, bakit ba masyado kang interesado sa buhay mag-asawa ng iba? Naalala ko na, dati, hindi ba't gustong-gusto mong maging asawa ni President Gu? Pero, pasensya ka na, mas matatag ang relasyon namin ng asawa ko. Ikaw Tangtang walang hiya ka. Hello, Papa? Wala kang kwentang anak. Umuwi ka na rito agad. Na-blacklist ang pamilya natin ng pamilyang Gu. Bangkarote na tayo. Bangkarote? Wala na kaming pera. Wife, nandito na ako. Habi, may itatanong ako sa'yo. Hulaan mo kung saan ako pumunta ngayon. Saan ka pumunta? Ako, pumunta ako sa birthday party ni President Lu. Ikaw, nakita mo ba ang lahat? Nakita ko ang lahat. Anong gagawin ko? Alam na kaya ni Mrs. ang tunay kong pagkatao? Kailangan ko na bang gawin ang sinabi ni Chen Song na kailangan kong magmakaawa para bumalik siya sa akin? Ang bahay ni President Lu, napakalaki at napakagara talaga. Sabihin mo nga, ganito ba talaga?
Ang mga bahay ng mga CEO? Ganoon? Ganoon naman siguro ang lahat. Sayang nga lang, kailangan kong bumalik agad sa kumpanya dahil sa emergency, kaya hindi ako nakakain doon. Umalis ka. Kailan ka pa umalis? Noong iniwan ko na ang regalo sa may pintuan. Kung ganoon, hindi niya siguro ako nakita. Bakit? Mayroon bang mga bagay na hindi ko dapat malaman? Wala ah. Wala naman. Nga pala. Ito, sinadya kong dalhin ito para sa iyo. President Lu, ito ang souvenir mula kay President Lu. Ngayon lang may nakaalala sa akin ng ganito. Dinalhan pa niya talaga ako ng souvenir. Isusuot mo ba iyan? Siyempre, galing ito sa asawa ko kaya isusuot ko ito. Balita ko. Galing ito sa Moge Suits. Nagkakahalaga ito ng ilang 10,000 dolyar. Dahil isa ka lang, driver. Siguro ay hindi ka pa nakakasuot ng ganito kagandang brooch, di ba? Siyempre hindi pa, mahal ko. Isa lang akong driver. Paano naman ako makakasuot ng ganitong bagay? Ito paano ba ito isinusuot? Sa binti ba ito inilalagay? Sandali, pag-aaralan ko muna. Ano ba talaga ito, mahal ko? Ikaw na driver ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Pasensya na, Sen Senior? Matagal na tayong hindi nagkita. Junior, Senior. Bakit ka nandito? kakarating ko lang dito sa bansa. Tangtang, nagtatrabaho ka ba ngayon sa Goo Group? Kapasok ko lang po. Sa totoo lang, dapat po akong magpasalamat sa inyo, Senior. Kung hindi niyo ako tinulungan noon na makatapos ng high school, hindi ako makakapagkolehiyo at hindi makakapasok sa pamilyang Gu. Lagi ka namang nangunguna sa klase. Ang isang taong kasing galing mo ay hindi dapat mapabayaan. Pero sayang din, nung nakapasok ka na sa kolehiyo, tinanggihan mo na ang tulong ko. Kung pinatapos sana kita sa kolehiyo, siguradong mas naging madali ang lahat para sa iyo. Tama po kayo. Siguro ay nakuha ko na ng maayos ang diploma ko. Pero, Senior, kailangan ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi pwedeng lagi na lang akong aasa sa iba. Ibaba ako sa iyo? Ako ang iyong senior. At isa pa, noong una, ikaw ang unang tumulong sa akin. Kaklase, anong nangyari sa'yo? Ayos lang kung ayaw mong pag-usapan. Nandito lang ako. Para samahan ka sandali. Ang lolo ko, may malubhang sakit at nagpapagamot sa ibang bansa. Pero hindi ko siya masamahan doon. Baka, hindi na siya magtagal. Ito, sa iyo na ito ang aking lucky coin. Siguradong magbibigay ito ng proteksyon at kaligtasan sa lolo mo. Wala po iyon, Senior, dinamayan lang kita noon. Nga pala, Senior, anong ginagawa mo rito? May, dinaanan lang ako. Pero, hindi ba't sabi mo ay gusto mo akong pasalamatan? Bakit hindi mo na lang? Ako ilibre ng pagkain? Sige po. Dapat ko na nga po kayong ilibre, Senior. Tangtang? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba kakain? Tamang-tama ang dating mo. Siya ang aking Senior. Halika, kaming tatlo ay kakain na. Dito tayo maupo. Pasensya na, pero ang upuang ito ay para sa akin. Tangtang, pwede ba akong maupo rito? Hindi pwede. Iscan nyo na lang po ang QR code sa mesa para mag-order. Senior, umorder ka lang ng kahit anong gusto mo. Sige. Hindi pa ako nililibre ni Tangtang ng ganito kasarap na pagkain. Bakit siya ang nililibre mo ngayon? Tangtang, sino ba ang lalaking ito? Kasama mo ba siya sa trabaho? Siya ay... Ako ang asawa niya. Asawa? Tangtang, totoo bang sinasabi niya? May asawa ka na ba? Opo. Nakalimutan ko pong sabihin sa inyo, Senior. Kami ay biglaang nagpakasal, mayroon na kaming marriage certificate. Bakit may nauna na sa akin? Ikaw ay empleyado ng Goo Group, di ba? Anong trabaho mo?
Ako ay sa Gu Group. Driver siya sa President Gu at nagtatrabaho rin siya sa construction site. Driver? Sa construction? Kahit na pareho tayong nagtatrabaho gamit ang ating mga kamay, hindi naman kita minamaliit. Pero deserve ni Tangtang ang masigit pa sa'yo. Anong alam mo? Tunay ang pagmamahalan namin. Tunay na pag-ibig? Anong may bibigay mo sa kanya? Puro hirap lang ba? O ang kakarampot mong sweldo? Baka nga, pati bahay niyo ay inuupahan lang? Hindi po. Ang bahay po namin ay hiniram lang, kaya wala kaming binabayarang upa. Ikaw talaga, napakapuro mo pa. Ang mga lalaking manluloko sa kasal na tulad niya ay marami na akong nakita. Hindi kanya itatrato ng mabuti. Talaga po? Siyempre, isipin mo ng mabuti. May niregalo na ba siya sa'yo kahit kailan? Oo nga po, parang wala pa nga. Kahit ang wedding ring namin ay libre lang galing sa jewelry shop. Kahit isang simpleng regalo ay hindi mo kayang ibigay. Ano ito? Kung hindi panloloko sa kasal? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Akin ang buong mall na ito. Tungkol sa singsing, suwerte lang talaga kami ni Tangtang. Pero sa susunod, sisiguraduhin kong mas maganda ang ibibigay ko sa kanya. Sa susunod? Ang mga bagay na hindi pa nangyayari, kahit sino ay kayang mangako niyan. Ano bang alam mo? Iyon ay dahil kung wala kang kakayahan, huwag mong hayaang ang babaeng mahal mo ay maghirap kasama mo. hindi pwede. Hindi pa ito ang tamang oras para ipakita ang tunay kong pagkatao. Kahit na mali siya sa paglilihim sa akin, parang hindi naman yata tama ang ginagawa ko. Ano, senior? Kumusta ka na nitong nakalipas na 2 taon? Mabuti naman ako. Nga pala, Tangtang, naaalala mo pa ba ito? Ito yung ibinigay mo sa akin noon. Ikaw itinago mo pa pala iyan. Ito ang lucky coin na ibinigay mo sa akin. Kaya syempre kailangan ko itong ingatan ng mabuti. Regalo ba iyan para sa sumpaan nila? May gusto ba talaga si Tangtang sa senior na ito? Magandang araw po. Heto na po ang mga pagkain nyo. Kumain na muna kayo, pupunta lang ako sa banyo. Tamang-tama. Pupunta rin ako. Umalis ka na sa buhay niya. Anong kondisyon? Sabihin mo lang kahit ano. Sa anong karapatan? Hindi siya isang gamit na basta-basta na lang madadaan sa pera. Ikaw dapat ang mahiya. Sa asawa ng ibang tao, matuto kang lumugar. Lumugar? Hindi mo naman kayang ibigay ang kaligayahang gusto niya. Anong sinasabi mong lumugar? Mas bagay ako na manatili sa tabi niya kaysa sa iyo. Ang kaligayahan niya, ako lang ang makakapagbigay. Pagbabayarin kita at kukunin ko siya. Tangtang, hindi ko hahayaang maagaw ka ng kahit sino. Senior, mauna na kaming umuwi. Sige, lumakad na kayo. Paalam. Hindi ko akalaing may asawa na siya. Pero walang problema. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi siya kayang pasayahin. President Wen, ano po ang utos niyo? Imbestigahan mong mabuti ang lalaking iyon. Galingan mo ang pag-iimbestiga. Masusunod po. Pero President Wen, hindi ba't may appointment pa kayo ngayon kay President Gu para pag-usapan ang pakikipagtulungan? Pupunta na tayo ngayon. Masusunod po. Papasok na ako sa trabaho. Paalam. President Gu, sabi po ng nasa front desk, Wen Group nandito na ang Wen Jinghe ng Wen Group. Papuntahin mo siya rito sa opisina ng presidente para makita ako. Masusunod po. Kayo po ba si President Wen? Dito po tayo. President Gu, President Wen Corporation. Nandito na po si President Wen. Sige. President Wen, tuloy po kayo sa loob. President Gu, matagal na kitang gustong makilala. Ikaw. Driver siya ni President Gu at nagtatrabaho rin siya sa construction site. Ang tungkol sa pagiging President Gu mo, hindi pa alam ni Tangtang, di ba? Anong driver at construction worker? Malinaw na niloloko mo lang si Tangtang. Tama nga ang hinala ko. Peke ang kasal na ito. Wala akong balak na manloko sa kasal. Walang balak? Itinago mo ang pagkatao mo at pinakasalan siya? Hindi pa ba panloloko ang tawag doon? Gosi, President Gu, iniisip mo ba na ang isang taong katulad niya ay pera mo lang ang habol? Noong una, ay naisip ko nga iyon. Pero ngayon, gusto ko nang sabihin sa kanya, pero hindi ko lang mahanap ang tamang pagkakataon para magtapat. Pagkakataon? Iniisip mo ba
na dahil isa kang bilyonaryong presidente, ang pagpapakasal mo sa kanya ay isang malaking biyaya na para sa kanya? Iniisip mo ba na ang isang babaeng katulad niya ay walang ibang mayayamang nagkakagusto? Sasabihin ko sa iyo, ako si Wen Jinghe, gusto ko siya. Gusto ko na siya simula pa noong high school. Mahal ko siya. Mahal ko siya, higit pa sa kahit sino. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka man lang marunong maging tapat. Wala kang karapatang magmahal sa kanya. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka man lang marunong maging tapat. Kaya wala kang karapatang mahalin siya. Tama ang sinabi niya. Hindi man lang ako naging tapat. Tangtang, kung magtatapat ba ako sa iyo ngayon, mapapatawad mo ba ako? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga sinungaling. Iyan ang limitasyon ko. Tapos ka na bang maligo? Oo. Halika. Papatuyuin ko ang buhok mo. Huwag kang malikot. Baka mapasok ka. Tangtang, gusto kitang makasama habang buhay. Kung hindi ako magtatapat sa iyo ngayon, mapapatawad mo ba ako? Mapapatawad mo ba ako dahil mahal mo ako? Ayan. Tuyo na. Asawa ko, Hmm? may kailangan akong sabihin sa iyo. Sa totoo lang, ako si Pamilyang Gu. Sa totoo lang, ako ay. Hello? Tangtang, biglang lumala ang kondisyon ng lola mo. Kailangan siyang iligtas agad. Pumunta ka na rito sa ospital ngayon din. Ano po ang sinabi nyo? Wala na ba ang lola ko? Mahal, anong gagawin natin? Tumawag ang ospital, hindi na raw kaya ni lola. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, magiging maayos din ang lahat. Pumunta na tayo sa ospital. Nurse, kumusta po ang lola ko? Siya po yung nasa bed number 2. Ang pasyente sa bed number 2 ay dinala na sa ICU, pumunta ka na roon agad. Nasaan po ang ICU? Sumunod ka sa akin. Doktor, kumusta po ang lola ko? Miss Tang, hindi maganda ang lagay ng lola mo. Kailangang magbayad agad para sa operasyon. Buksan agad ang priority lane, unahin ang pasyente sa lahat ng bagay, hindi problema ang pera. Sino po kayo? Tumahimik ka. Sige po, sige po. Ihahanda na namin agad ang operasyon. Huwag po kayong mag-alala. Lola, Lola, lumaban po kayo. Lola, Dito na lang po ang mga kamag-anak. Doktor, nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo pong iligtas ang lola ko. Siya na lang ang natitirang kapamilya ko sa mundong ito. Pakiusap po, iligtas niyo siya. Nagmamakaawa ako sa inyo. Kailangang mailigtas niyo siya. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Gamitin niyo ang pinakamahusay na teknolohiyang medikal para kay Lola? Siguraduhin niyo siyang mailigtas. Naiintindihan niyo ba? Opo, sir. Gagawin po namin ang lahat para mailigtas siya. Mahal? Sabihin mo, magiging maayos din si Lola, hindi ba? Makinig ka sa akin. Mabuting tao si Lola, kaya papatnubayan siya ng langit, siguradong magiging maayos ang lahat. Magpahinga muna tayo. Dahil nasa tabi ko siya, parang hindi na ako gaanong natatakot. Doktor, kumusta na po siya? Masyadong maraming nawalang likido sa pasyente, pero wala na po kaming stock sa blood bank. Kung hihingi pa po kami sa iba, hindi na aabot. Kunin niyo ang sa akin. Type O ang dugo ko. Kunin niyo ang dugo ko. Paano po namin kukunin ang sa inyo? Kayo po ay... Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Kunin niyo na ang sa akin. Sige po. Dito ka lang. Hintayin mo ako.
Sige, sapat na ang mga ito. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Maging ang lola mo ay magiging maayos din. Ang isang malaking boss na tulad niya ay pumayag talagang magbigay ng dugo para sa lola ko. Mahal, salamat sa iyo. Doktor, kumusta na po ang lola ko? Naging matagumpay po ang operasyon ng pasyente. Dapat po kayong magpasalamat sa asawa nyo dahil naging maaga ang pagbibigay niya ng dugo. Kailangan po ba siyang ilipat sa ICU? Hindi na po kailangan. Mabuti naman. Maari na siyang bumalik sa dati niyang kwarto. Mayroon po bang dapat kaming bantayan? Sa loob ng 8 oras matapos ang operasyon, bawal muna siyang kumain o uminom. Ang epekto ng pampatulog ay hindi pa lubos na nawawala. Kaya dapat ay magaan lang ang ipakain sa kanya at sa kaunting dami lang. Hayaan na. Little liar. Pinapatawad na kita sa pagpapanggap mo sa akin. Mahal, Kumuha na ako ng pinakamagaling na caregiver para kay Lola. Darating na sila mamaya. Umuwi ka muna at matulog. Ilang araw ka na ring walang pahinga. sige. Dahil ikaw ang nag-ayos, tiwala ako. Bakit hindi ka pa natulog ng mas matagal? Sapat na ang tulog ko. Asawa ko, pakiramdam ko ay pagod na pagod ang katawan ko. Pwede mo ba akong bigyan ng reward? Sige ba? Binilhan kita ng atay ng baboy, dugo ng baboy, red dates, at spinach. Para lumakas ka talaga. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Yakapin mo naman ako. Sige na, kailangan ko pang magluto. Wala akong pakialam. Itutuloy mo ang pagluluto mo habang yakap kita. Goosey, peke man ang pagkatao mo, pero ang pag-aalaga mo sa akin ay hindi peke. Mahal ko, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Mapapatawad mo ba ako sa pagsisinungaling ko? Asawa ko, may sasabihin sana ako sa iyo. Sa wakas, hindi mo na kayang magpanggap? Ako, pakiramdam ko ay medyo anemic ako. Pwede ka bang magluto ng masarap para lumakas ako? Naging seryoso ka pa. Para lang sabihin iyan, Oo. napakatigas talaga ng ulo mo. Ituloy mo lang ang pagpapanggap mo. Sige, ipagluluto kita. Ang ganitong paglalambing, sana ay tumagal pa kahit isang araw man lang. Tutulungan kita. Ako na ang maghuhugas ng gulay. Mahal, gusto kitang yakapin habang natutulog ngayong gabi. Halika na rito. Natatakot ako na baka masyadong mababaw ang ugnayan namin. Na baka sa sobrang babaw ay madali kaming magkahiwalay. Sana ang oras ay maging mas mabagal pa para hindi niya rin kayang iwan ako. Maaari ba? Good night, mahal. Good night. Hanggang kailan mo babalak itago ito sa akin? Tangtang, Senior, anong ginagawa mo rito? nagtapat na ba si Goosey kay Tangtang? Ang coaching ito, Napanalunan niya lang iyan. mukhang masyado ko yatang minaliit si Goosey. Ayaw niya pa ring magsalita. Kaya huwag niya akong sisihin kung aagawin ko ang mahal niya. Napanalunan? Hindi kaya. Galing iyan sa 4S shop sa ilalim ng pamilyang Gu. Paano mo nalaman? Dahil ang 4S shop na yon ay pagmamay-ari ni Gu. Akin iyon. Dahil ang 4S shop na yon ay pagmamay-ari ni Gu. Akin iyon. Sa totoo lang,
Ang 4S shop na iyon ay sa akin, ako ang palaging presidente ng Gu Group. Pasensya na, kung niloko kita noon, alam kong hindi ako karapat-dapat sa patawad mo. Pero Tangtang, pwede mo ba? Akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ayaw ko talagang mawala ka. Matagal ko nang alam, President Gu. Tangtang, hindi ba't galit ka sa mga taong hindi tapat? Bakit? Galit nga ako sa panloloko. Pero, iba siya. Sino ang nagtangkang sakta ng asawa ko? Paano naman ako? Hindi ba ako mabuting tao? Sino ang gustong magpaalis sa asawa ko? Type O ang dugo ko. Sa akin na kayo kumuha. Siya lang ang tanging exception. Mukhang wala na pala akong pag-asa. Tangtang, hangad ko ang inyong kaligayahan. Salamat, Senior. Asawa ko. Pinatawad mo na ako? Oo. Asawa ko? Ako na si Gusi ay nangangako rito? Na hinding-hindi na kita lolokohin habang buhay? Pananatilihin kita sa tabi ko habang buhay. Xiaogu, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang apo ko. Lola, Poprotektahan ko po siya habang buhay at magiging matatag niya akong sandigan. Kiss na yan. 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 Kiss na yan.